LA Lakers sobrang naging agresibo nakipag-usap sa Timberwolves kay Donte. Chris Paul na sa Clippers na. Ito na ang pinakamalalim na Clippers na nasalihan niya at Warriors nakagawa ng pagkakamali sa Lakers, nilock agad ang standout player sa Summer League. Patuloy ang agresibong pagbuo ng roster ng Los Angeles Lakers sa kanilang paghahanda para sa susunod na season at hangaring makuha ang kampyonato. Kamakailan ay napagkasunduan ng prangkisa na pirmahan ang dating Defensive Player of the Year na si Marcus Smart na nagdadala sa kanilang roster sa kabuuang 14 na manlalaro. Sasama si Smart kay DeAndre Ayton na inaasahang magiging pangunahing sentro ng Lakers. Ang mga karagdagang ito ay nagpapakita ng pagtutok ng organisasyon sa pagtugon sa mga posisyonal na pangangailangan sa pamamagitan ng mga veteranong subok na. Nanatiling prioridad ng Lakers ang lalim sa guard position sa buong off-season. Marami silang tinarget na backcourt options bago tuluyang napunta kay Marcus Smart, kabilang ang mga manlalarong kalaunay pumirma sa ibang koponan o nanatiling hindi available. Nagpakita ang Lakers ng malaking interes kay Bradley Beal bago ito sumama sa karibal sa parehong lungsod na Clippers. Maging ang former Boston Celtics guard na si Malcolm Brogdon ay napasama rin sa radar ng Lakers habang naghahanap sila ng mga two-way contributors. At ngayon, iniulat ng NBA insider na si Brett Siegel na lumapit ang Lakers sa Minnesota Timberwolves tungkol sa availability ni Donte DiVincenzo. Interesado ang Lakers sa Minnesota Timberwolves tungkol sa availability ni Donte DiVincenzo. Ngunit hindi interesado ang Wolves kahit kaunti. Isinulat ni Siegel na binigyang diin ang kagustuhan ng Minnesota na panatilihin ang versatile guard. Eksaktong kung ano ang hinahanap ng Lakers sa kanilang backcourt search ang kayang ibigay ni DiVincenzo. Isang defensive-minded guard na may kakayahang makapagbigay ng karagdagang puntos habang pinapanatili ang mahusay na shooting mula sa labas. Sa sumunod na balita naman, habang siya'y papasok sa kanyang ika-21 at huling season sa NBA, napagpasyahan ni Chris Paul na gugulin ito sa Los Angeles kasama ang isang kopo ng pamilyar na sa kanya. Inaasahang pipirma si Paul sa Clippers na nagsisilbing huling tuldok sa isang tunay na kahanga-hangang off-season para sa organisasyon matapos nilang makuha sina John Collins, Brook Lopez at Bradley Beal. Si Paul na ngayon ay 40 taong gulang na ay mula sa isang taon sa San Antonio kung saan nagsimula siya sa lahat ng 82 laro. Pinatutunayang kaya pa rin niyang maging isang epektibong manlalaro. Maaaring tila karaniwan ang kanyang mga numero bilang point guard kung ikukumpara sa kanyang kasikatan, pero hindi lang istatistika ang dapat pagbatayan. Sasama siya sa Clippers kung saan madalas nasa kamay nina James Harden at Kawhi Leonard ang bola, ibig sabihin ay malamang nagampanan niya ang isang papel na magbibigay sa kanya ng mga oportunidad na ipakita ang kanyang husay sa tamang sandali. Sa presensya ni Collins at Derrick Jones Jr. sa roster, magkakaroon si Paul ng maraming lob targets habang may mga shooter din siyang mabibigyan ng pasa sa wing tulad ni Bogdan Bogdanovic at Beal na inaasahang makakalaro rin ng di maliit na bilang ng minuto kasabay ni Paul. Ang pagdagdag kay Paul kasama ng iba pang mga galaw ng organisasyon ngayong summer ay nagtulak sa Clippers tungo sa pagiging contender kung sakaling manatiling malusog si Leonard gaya noong playoffs laban sa Denver Nuggets. Ang depth chart ng team ay masasabing nakakatawa sa sobrang lalim. Kung ipagpapalagay na ang starting lineup ay binubuo ni Harden, Beal, Leonard, Collins at Ivica Zubac, ang ikalawang rotation ay binubuo naman ni Paul, Bogdanovic, Nicolas Batum, Jones at Lopez na bumubuo sa isa sa pinakamakapangyarihang 10 players sa rotation sa NBA. Maaaring makuha ni Paul ang starting spot mula kay Beal dahil sa kanyang leadership qualities, ngunit kung mangyari man iyon, mas lalong lalalim ang scoring punch ng second unit ng Clippers. Bagaman hindi ito magiging kapareho ng Lob City version ng Clippers kung saan pinapadalhan ni Paul ng alley-oop sina Blake Griffin at DeAndre Jordan, may dahilan upang sabihin na ito marahil ang pinakamagaling na Clippers team na nasalihan ni Paul. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Samantalang hindi naman nagpahuli ang rival team na Los Angeles Lakers. Ang mga draft pick ng Warriors na sina Alex Tuhi at Will Richard ang inaasahang nakakuha ng pinakamaraming atensyon mula sa NBA Summer League roster ng koponan. Mayroon ding interes sa pag-unlad ni Taran Armstrong. Gusto ring makita ng mga tao kung anong klaseng manlalaro si Jackson Rowe para sa Warriors ngayong season, at may iba pang mga pangalan na karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
ang pangalang dapat sana ay kilala na ay si Chris Manyon. Hindi napili sa draft mula sa Vanderbilt, si Manyon ay tila isa lamang karagdagang pangalan sa 19 naman Summer League roster. Ngunit maaaring siya pa nga ang naging pinakamahusay na manlalaro ng Warriors ngayong summer. Ang problema para sa kanila ay ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Lunes na may tinutukoy na mga source, balak ni Manyon, 6'5" guard or wing, na pumirma ng two-way contract sa Los Angeles Lakers. Sa unang laro ng Warriors sa California Classic, ipinakita ni Manyon ang uri ng two-way impact na naging kapansin-pansin sa buong summer. Ang kanyang plus o minus na plus negative 12. Sa 5 puntos na panalo ng Warriors laban sa Lakers ay pinakamataas sa team at tabla kay Armstrong at Rowe na parehong nagtapos ng nakaraang summer na may two-way contracts. Nakapagtala siya ng 8 puntos, 3 rebounds, 3 steals at 2 blocked shots. Ang 5 stocks, kombinasyon ng steals at blocks na iyon ang naging kwento ng kanyang matagumpay na summer. Parehong nangyari sa ika-4 na quarter ng comeback win ang 2 blocked shots ni Manyon, pati na rin ang kanyang ikatlo at huling steal. Mula 9:14 mark in 4th quarter until 7:43 minutes mark, sunod-sunod na binlock ni Manyon ang 2 attempts at sa ika-4 na possession ng sequence ay ninakaw niya ang bola at agad itong ipinasa para sa assist kay Rowe. Ngunit nahirapan si Manyon sa kanyang kasunod na laro na nagtapos siya bilang -21 sa loob ng 10 minutong paglalaro mula sa bench at hindi na siya pinlaro sa huling laro ng California Classic. Nagkaroon siya ng isa pang mahirap na laro sa pagbubukas ng schedule ng Warriors sa Las Vegas, ngunit muling nahanap ang kanyang ritmo sa isang kahangahangang panalo laban sa isang mahuhusay na koponan ng Utah Jazz, kung saan nagtala siya ng 13 puntos sa loob ng 17 minuto, may 5 rebounds, 3 assists, 3 blocks at 1 steal. Ang larong iyon ang naging simula ng isang napakalakas na 4 na larong stretch na nagtapos sa 17 puntos, 5 rebounds, 2 assists, 4 na steals at 2 blocks bilang plus 21. Sa huling laban ng Warriors, isang panalo laban sa Cleveland Cavaliers. Isa si Manyon sa 4 na manlalaro ng Warriors na nakapaglaro sa lahat ng 5 laro sa Vegas. Siya ang naka-score ng pinakamaraming puntos sa koponan na may 55 points, habang ang average niya ay pangatlo sa pinakamataas sa team, 11 puntos bawat laro. Nanguna rin si Manyon sa Warriors sa rebounds na may 5.2 per game, kabuuang 26 at sa block the shots, kabuuang 8 at tabla kay Tuhey sa pangalawang pinakamaraming steals na may 7, kasunod ni Richard na may 9. Naglalaro siya ng walang takot, sabi ng isang source sa NBC Sports Bay Area. Si Lane Wilson, ang Summer League coach ng Warriors na magsisimula ng kanyang unang season bilang G League head coach ng Santa Cruz sa season na ito, ay isang malakas na taga-suporta ng pagkuha kay Manyon sa Summer League team at sana higit pa roon. Ngayon, makakalaban na niya ito kapag nagharap ang C-Dubs at ang South Bay Lakers. Hindi malamang makakuha ng two-way contract si Manyon mula sa Warriors. Si Rowe ay meron ng ganitong kontrata at inaasahang babalik din si Armstrong na may two-way. Ang huling two-way contract ay malamang na mapunta sa isa sa mga draft picks ng Warriors at ang isa pa ay makakakuha ng standard contract sa 15-man roster. Anong masasabi niyo mga kaibigan?